Good morning! Hindi tayo nagkala today. Punta tayo kay Open Oma! Opo. Opo. Si Mila naman, okay? Ano ito? Okay. Punta tayo kay Open Oma. Kasi, Birthday nino. Opa. Kocho. Magkanta ka mamaya kay Opa? So today po, balik eskwela na naman itong mga bata. Happy birthday to you. And the rest of the cool. And the cool stuff, I love you. Happy birthday to you. Happy birthday, Opa! Oh, happy the pip! Happy the pip! Ora! Kuya, tama na. Okay. Tut-utut ka dyan. Anong mang gift natin mamaya kay Opa? If you Opa Pantay ba, guys? a liar gift. Nou, zeg. Waar poepjes in zitten. Nou, wat zeg jij nou dan, Matthew? Vervelend is dat. Doe normaal, man. Auw! Auw, mama! I'm sorry. Okay? I'm sorry, my Mila. Pero kay, lagyan kita ng clip. Grabe, katahimik na naman sa sasakyan, guys. Nandun na po si Matthew at Mila sa school. Hinatid na namin. Sumama akong maghatid kay Marcel kasi diretso din po kami ngayon sa City Hall. Mag-apply po kasi ako ng ngayon na identification card para hindi ko na laging dalhin tong Dutch passport. Kamahal pa naman mag-apply ng passport dito sa Leeuwarden o sa Holland. So ngayon po, diretso kami ngayon ni Marcel, kaya ang Mila at Matthew nandun na sa school. Excited na silang pumasok kanina. Sabi pa kanina ni Matthew, Mama, na-miss ko si Yof, yung teacher nga niya. Sabi ko, sabihin mo na lang Mama kay Yof na na-miss mo siya. Tapos ang Mila kanina, alam nyo ba, excited din pumasok. Hindi man lang umiyak nung hinatid namin ni Marcel, ha. 1 week po yan silang nagbakasyon ni Matthew. Kaya dito, yun nga, hair's vacation. Parang, autumn vacation ata yun. So yun ngayong, ngayong week start na naman yung pasok nila. Kaya samahan nyo kami ngayon ni Marcel sa City Hall. Yung bayad pala, I think 75 euros. Need to pay. Yun yung bayad sa identification card. Pero pag mag-apply naman kayo ng passport dito, yung binayaran namin dati, 900 something, 915, right? Every year kasi yan sila nagtataas, guys. Pero kayon, sabi ko kay Marcel, para hindi ko na dalin-dalin tong passport ko, mag-apply na lang ako ng identification card. Kay malagay ko pa sa wallet. Ang passport kasi kalaki ba? Kaya tingnan natin mamaya kung ilang araw yung process ba sa before ko makuha nga yung ID na i-apply ko mamaya. Ang nangyari pa kanina, bumalik po kami sa bahay kaya nakalimutan ko yung ko passport. Ni-ready na pala ni Marcel sa kamay kusina niya nilagay. Hindi ko nakita, buti na lang tinanong niya na kung dala ko daw. Sabi ko yung dala ko ID ko lang, yung ibibigay ko ng passport photos. Pero kayon, bumalik kami sa bahay, nagalit na naman siya kanina. Hindi niya rin kasi sa akin sinabi, nilagay ko na dyan ha, dali wag mo kalimutan. Nilagay niya lang, hindi ko man nakita. Ayun, bumalik siya, galit. Yan po yung tawag nila dito sa City Hall, or Municipio Gemeentehuis House. Dyan po yung appointment ko ngayon. Natapos din tayo dyan, guys. Yung binayaran ko, kala ko 75 euros, 70 euros lang pala yung bayad para sa identification card. Nakita nyo pala yan, May pakita pala ako sa inyo ngayon. Very famous siya na dito, guys, tower. Alam nyo ba kung bakit? Kasi yung po dyan, architect nagpakamatay. Kasi nung nasa kalagitnaan na yan sila ng paggawa ng na yan tower, nung dito na siguro, dyan na, yung malapit ang matapos, napansin po ng architect na paano siya, pababa. Hindi nyo lang kasi masyadong makita sa yung sa camera, pero yung sa likod niyan kasi. I think, should we go there a little bit?
And then they can see also? No, from a distance you can see the... Ah, sa distance lang daw yan makita, sabi ni Marcel. Dito na lang tayo. Basta paano yan siya? Kumbaga para, I think it's like Pisa in Italy. Just like that also, right? Yeah, but it's a straight tower, and here halfway they tried to correct it. That's why it was a curve in it. Yeah. Kaya yun, ang nangyari po sa architect, ayun, nag-suicide siya siguro sa sobrang stress din. Kasi nga, ito yung pinaka-ano nga dito sa Leeuwarden sana ba, kumbaga pinaka-landmark or historical na tower. Ayun, naging historical talaga siya, kaya paano man siya patumba. Tapos yung sa likod niyan, may mga apartment pa yan. Sabi pa sa akin ni Marcel, you also told me before that you're planning to get the apartment there after to? Yeah, there's a house behind it. If it would ever fall, the house is flat. Yeah. And if you get a house, you only pay like 100,000 for a huge house. Really? Yun nga sabi sa akin ni Marcel, bala ko nang bilhin yung ano nga dati, yung apartment daw dyan sa likod. But now it's really expensive, or? Because now it's really historical, this tower. Kasi yung ano ba, apartment dyan sa likod dati, sabi ni Marcel, mga 100,000 daw, mabili na yan. Ngayon, alam mo kung bakit? Mga 300,000 na. Kasi nga, every mga turista dito, mga nagpupunta, yung grupo-grupo, lagi po yung pinupuntahan yan dyan. Pwede ka nga, I think we can also go there above the top of it. Yeah, you can see a glass plate Yeah. hanging over the square. Then, Kita nyo pala, oh. Pwede daw dyan pumunta, sabi ni Marcel. Try natin yan sa mga darating na anong araw or buwan. Hindi ko alam kung kailan, guys. Pero kayo yung istorya dito sa ano na to. Tower. Very historic ba? Kawawa din naman. Uy, ipakamatay pa talaga siya. O, diba? May nalaman kayo ngayon dito sa Leeuwarden. Pabalik na kami ngayon ni Marcel sa sasakyan. Uwi na kami sa bahay. Kailangan ko din ata maglinis ngayon. Kay ilang araw din akong hindi nakapaglinis sa bahay. Kasi sila Matthew tsaka Mila nga bakasyon. So ngayon kayo, mag-isa na naman tayo sa baba. Kaya Marcel, may sariling mundo naman tumamay sa taas. Maglinis siguro ako mamaya. Bahay na tayo, guys. Linisin ko ito muna dito. Pero baka bukas na lang ako mag-vacuum. Kaya tinatamad ako ngayong araw. Reglahin siguro ako. Ay. Ang Marcel nandun na po sa kanyang paraiso. Dito naman tayo sa baba. Maya-maya pala sundin ko po ang Milang. Kasi gusto niya ako yung magsundo sa kanya mamaya. Kaya magsakay daw siya sa bike ko sa likod nga. Tapos mamayang hapon ang magsundo na lang siguro kay Matthew. Si Marcel na lang. Kasi from sa school ni Matthew, diretso na po kami mamaya Kalabinan. Dalhin na lang namin mamaya yung ginawang dessert ni Marcel kahapon. Kaya parang sa birthday ni Papa. Para ma-celebrate din namin. Kaming apat lang mamaya mag-celebrate. Nilabihan na rin kasi nilabihan yung ibang pamilya nga na wala munang celebration na buong pamilya. I mean, yung kami-kami lang muna ngayong taon. Kasi nga si mama hindi pa fully recover nga sa sakit nga. Kaya kami-kami lang mamaya, kaming apat. Ay siguro yung din ni mama ata kapatid pupunta. Yun lang. Ay, ikaw mo dala sa upuan? Ginoo. Tara, dali mo dito. Ang aking Miss Independent. Mag-wash na po siya ng hands. Napansin kanina ng teacher niya yung niya, pasa. Sabi sa akin, may si Mila ha, may pasa dyan sa mukha. Sabi ko, alam ko yan. Ilang araw na yan sa kanya. Kinabahan siguro yung teacher niya ba? Kala siguro sabihin namin na sa school siya na ano ba yan? Nauntog. Ay, ikaw, sige, ikaw. Ay, Ginoo. Kahit magugas ng kamay, gusto niya siya lang. Nasobrahan na ito sa pagka-independent eh. Anong kinanta sa school? Ano pa? Next. Anong kinain mo doon? Apple? Anong ininom mo? Upo na. Kain na. Ano gusto mong bread? Gusto mo yogurt? Yeah?
Deze. Ook een mesje. Oké. Die kaarsje auto gezongen. Ziegjes komt de auto uit Spanje weer aan. Wie? Nee. Oh. Dat topje. Kijk, patatjes. I think it's not good with that if it's not original. Huh? The cracker. It should be original, toch? What's not good? I mean, with that cheese. Ja, is toch juist lekker? They like these crackers. Okay. Upo na, Mila. Kain na, kain na. Ay! You're the only one doesn't Anak, like it. nagalit. Ayaw mo, ako na lang magkain neto. Oh, papa doet er nog geen op, dus makkelijk. Upo na. Ikuha kita ng pinggan. Wow, dat is lekker. Ngayon, alam mo na ang pangalan ng teacher mo? Ha? Anong pangalan ng teacher? Ang baranday naka-aisa. Sarap. Hindi po kasi mawala-wala yung pasa niya eh. Wow, manang milong. Wow, ang baranday ni mama. Ang bebe nilam ni mama. Ang bebe nilam ni mama. Tsura natin guys. Naglagay ako ng cream. Kagagaling lang namin ni Marcel sa store. Guys, sundin po namin ngayon si Matthew. Ay, nakano na. I think they're out. Naglalaro ata sila Matthew sa labas. Pa-out na kasi siya. Tapos from dito sa school, diretso na kami Bianan. Kaya doon ano, celebrate ng birthday. Tapos ito pa pala guys. Oh. May ano ko dito. Di ko alam kung sa atin ata. Anab. Alam mo yung ano sa Bisaya. Di ko lang din sure kung anab to ha. Pero kaya nagpabili na ako ng cream kay Marcel. Kasi ano siya parang nagkakasugat ng konti tapos basta maano siya Makati. Tapos nag-ano siya ano bang tawag nito yung magbitak-bitak ba. Kaya kung napansin niyo rin po sa live ko medyo dry siya tapos may mga puti-puti skin. Kaya ngayon nilagyan ko siya ng cream nga anong cream ba to? Ito siya Sabi ko kasi kay Marcel, bilhan ako ng cream ba? Kaya dumaan kami sa store. Ito siya, ang gamit ko ngayon. Parang nasa lip daw, pero ayan. Sana effective. Magpunta pa naman kami kalabinan ngayon. Hala na, uy. Lagyan ko na mamay doon ng band-aid ba? Para hindi masyadong mapansin. Ang milang guys, nakasalamin pa yan. La! Wow! Si Opa ata eh. Si Oma nagbili niyan? Wow. Nasaan ang kadotsa mo kay Opa? Ang gift mo kay Opa? After. Ikaw mamaya magbigay ka Opa? Yeah. Okay. Nandito na po ang kuya. Sino nakalaro mo kanina sa school? Luke. Anong nilaro nyo? Heel hard pizza. Oh. Tapos tingnan nyo pala may ginawa siya para sa lolo niya mamaya. Kaya yan daw yung gift niya. Anong ginawa mo doon kuya? May sinulat ka? Vlinder. Een hartje. Een hartje. En daar zit iets in. Oh. Maar dan ga ik het zo meteen openmaken als we bij opa en oma zijn. Want dit is heel mooi. Okay. Zo allebei. Nag-Dutch na naman siya. Doodje Opo, may kadotsa ka rin kay Opa. Ayan si Mila. Katatapos lang po niyan umiyak kasi nag-away na naman sila. Yan si Papa. Punta na tayo kala Opa. Kamu sige Mila. Hora, hora. Salay balam. Hora, hora. Hora, hora. Lang sa Haleifa, lang sa Haleifa.
Sorry later in the Floria. In the Floria. In the Floria. Even a pig. Hurra! Even a pig. Hurra! Even a pig. Hoera! Goed zo! Happy birthday to you. In de rij staat een koe. En de koe zegt I love you. Happy birthday to you. Nou, maar dat was mooi hoor. Goed gedaan, Mila! Zet de auto af. Maar moeten we die... Kaya ito, oh. Kanina pa ako ng kain ng ano. Chocolate na may ano, mga mani-mani. Nami lang. Tingnan nyo guys yung very Dutch food namin ngayong gabi, oh. Kita nyo yan. Yan po yung favorite ni Papa. Pero kasi lalagyan pa yan mamaya ng, ano, is that the ardapo powder? Yep. Yan yung ano, potato powder. Para easy to cook lang siya. Tapos ang ano, pinaka partner sausage. At may, oh, where's the, what is that for? Smakjes. Is it samadi? Okay. Ayan na yung ano, potato powder. Okay. Ayan na nga siya guys. Oh. Diba? Very healthy food. Very Dutch food po yan. Tapos ito yung pinaka-sauce niya din. Tapos lagyan din niya ng gatas. O diba? Wala nang measure. no measurement, babe. No, you don't need to measure it. No. Ay! Ang buranda yun. Hay, wala nang kainin dun ha. Magkain ka mamaya. Nandun na kasi yung ano kapatid ni mama. Yan na yung result guys. Ang dinner for tonight. Ang ganda po ni Bianan. Diba? Very simple lang pero kay healthy living. So, yan yung pagkain namin ngayon. Yan po yung favorite ni Papa kapag mag-birthday siya, kailangan merong ganito. You also need to eat and no noodles tonight. I will eat later in the house again. Sa sobrang kabusugan po dito, magtayo na po isa. Kamadala, di ba siya? Sabi mo siya, mag-ano si mama ng ano dessert, pakita tayo dito ng dessert. Grabe guys, nabusog na po ako sa pagkain dito. Ito pala yung ginawang dessert ni Marcel. Kay birthday ni Papa, kailangan meron din ganitong dessert. What is, oh, what is Tuche? Sinas apple na ano, kung ano to guys. Basta ito siya, oh. Gawa to ni Marcel. Nakuha niya yung recipe kay Binan. Oh, magtain na ikaw? Tama, punta ka doon. Sige na. Tama. Kama na doon siya. Ito man, kaya hindi kumain. Anong trip natin ngayon sa buhay? Ba't ayaw mo kumain, ha? Hindi niya kinain yung ano, favorite na pagkain ni Papa, eh. Si Matthew kumain, kaso itong Boranda ayaw. Mila, halika dito. Opo, dito lang si Mama, huwag kang mag-alala. Ginoo, natakot na. Gulat yarn. Kumain ka na dumanang. Ginoo, sayo-sayo ka pa dyan. Hindi si Panda tinatapon ni Mila. Ha? Marinig mo yung ha? Nagpururot si Kuya, pasintabi po sa mga kumakain. Nanggigil na naman sa ano Panda. Nakumain ka na doon. Sige na. Makain na tayo guys. Nakapaglinis na rin kami doon kalabianan kaya umuwi na rin kami kaya kailangan niya rin magpahinga ba. Tsaka itong mga bata kailangan din on time sa bed. Kaya bukas si Matthew po may pasok. Namilang mag-water ka? In, out. Kadya. Si Mila po pala, hindi na po to siya gatas sa gabi. Ano lang to siya,
Inom lang siya ng tubig. Okay na siya. Pero kung gusto niya naman magatas, bigyan man namin, siya lang talaga yung ayaw. Si Matthew ata dati hanggang ano yun siya eh, nag 3 years old or nag 4. Opo, saglit na lang, matanggal na ng tali sa buhok. Pero si Mila po, simula ata nang nag 2 years old siya, gusto niya tubig lang sa gabi. Hindi na siya magatas. Kaya nakatipid din kami dito eh. Opo, dahan-dahan lang ni Mama, okay? Siya. Okay na. Tanggal na ang buhok. Okay na. Toothbrush na ikaw? Bukas? Tumawad ka na naman sa akin. May ugali din kasi to siya eh. Alam mo, toothbrush siya kagabi. Kinabukasan yan, sabihin niya, sa kinabukasan ko na siya toothbrushan. Bakit bukas ka ng toothbrush? Nag-stutter ka na naman eh. Nag-enjoy ka nung kala opo, ma? Yeah. Kutsa. Bali, si Papa po ngayon, 78 years old na ata siya. Pero kayo, at least na-celebrate namin yung birthday ni Opa. Nay! Hofritz! Magsuntukan pa yan guys, bago matulog. Kita nyo, agaway na naman yan sila. Matthew! Ibigay mo yung isa kayo yung gusto ni Mila, nak. Matthew. Kun je dat geven, Mila? De andere voor jou, oké? Alsjeblieft, huwag na ka mag-away. Deze niet. Bigay mo na yan, sige na. Teruggeven. Paras lang naman yung panda. Hindi ko alam sa mga batang ko, eh. Ik. Ano yan nila, coughing syrup. Si Matthew kasi sa gabi pa siya ubo-ubo. Kwento ko pala sa inyo guys yung nangyari nga sa appointment dapat nito. Alam nyo ba kung kailan yung appointment? November 28, a day before po yung birthday niya. Kaya kanina na bad trip naman ako ng kalabinan. Kahit si Labinan po nainis na rin. Sabi na grabe naman yung appointment na yan. Katagal-tagal. Nung last time na nagpunta kami sa doctor 3 weeks ago. Sige, magbabay na. Ayaw niyo magalit ako. Tijdens zijn vlucht kan Flynn een soldaat van zijn paard duwen. Thank you for watching. Maar hij heeft geen rekening gehouden met Maximus, het paard van de soldaat. Het dier probeert de tas met de kroon af te pakken van Flynn. De tas blijft aan een tak hangen boven de achtergrond. Thank you for watching. Flynn grijpt hem vlak voor de neus van Maximus, maar de tak breekt en ze storten allebei naar beneden. Nee. Flynn komt in een verlaten dal terecht.